Nagbabala ang hepe ng Securities and Exchange Commission laban sa anumang uri ng pandaraya sa financial market. Inilatag rin niya ang mga planong reforma para pasiglahin ang capital markets ng Pilipinas na anyay na pag-iiwanan na ng ibang bansa sa ASEAN. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sujin Kim. We will not tolerate fraud, manipulation, insider trading, or any serious misconduct. We will act forcefully when the public is at risk and act with fairness. Yan ang babala ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim sa harap ng business community habang nilalatag niya ang kanyang mga konkretong reforma para i-simplify at i-streamline ang capital markets. Kasunod ng kanyang paalala na hindi na makasabay ang bansa sa mga karatig rehiyon. We must confront a hard truth. Our capital markets have been lagging behind. Despite its age, our stock market is now much smaller than our ASEAN neighbors. Binigyang diin ni Lim na habang umaabot na sa 700 ang listed company sa Vietnam na may halos $18 billion annual trading value, nananatiling less than 300 lang ang sa Pilipinas na may $3 billion in trades. Bilang tugon, target ng SEC na paramihin ang listings mula sa malalaki at maliliit na negosyo, mga legislative franchise holders at mga eligible GOCCs. Kabilang sa mga reforma ang pag-revisit ng share registration framework, pagluluwag sa mga batas sa exempt transactions at pagsusulong ng amyenda sa float at REIT rules, pera, short selling at repo markets. These are not easy expectations, but we at the SEC will not shy away from them. Let that be very clear. Magpapatupad ng blockchain validation para sa mga dokumento ng SEC upang labanan ang pamemeke at mapatatag ang digital trust. Kasama rito ang 50% na bawas sa fees ng mga dokumento at diskwento para sa maliliit na kumpanya na magfa-fundraise sa capital markets. Our goal is simple but urgent. To deepen and democratize participation in the capital markets so that funding is not just available to a few, but accessible to all enterprises, big and small, with sound governance and vision. Kaugnay nito, naglabas ang SEC ng Memorandum Circular No. 10 Series of 2025 na nag-uutos sa lahat ng listed companies na itigil ang pag-uuri ng common shares bilang Class A at B na ginagamit noon para tutukan ang foreign ownership limits. Sa huli, nanawagan si Lim ng mas mataas na kooperasyon mula sa pribadong sektor at pamahalaan upang maipatupad ang mga reformang ito. Para sa Agenda Weekend, Sujin Kim, Billionaire News Channel.